Ikaw ba yung isa sa mga tao na matagal na nagtatrabaho? Tapos hanggang ngayon, wala ka pang sariling bahay. Tapos kulang pa yung kinikita mo. Panoorin mo tong video na to, baka makatulong sa'yo. So, ikukwento ko sa inyo kung paano yung ginawa ko at baka kaya mo din gawin. So, kagaya mo, dati rin akong kulang yung kinikita ko tapos wala rin akong sariling bahay. Ang ginawa ko, nag-loan ako sa bangko. So, kung matagal ka na nagtatrabaho, siguro naman by this time, either nakapaghulog ka na ng Pag-ibig Fund mo o Pag-ibig Fund member ka or meron ka ng bank account sa bangko. So either way, kung ako tatanungin mo kasi mas maganda pa rin mag-loan sa Pag-ibig. Pero either way, ganito yung gagawin mo. So marami kasing nagkakamali na iniisip nila para makautang ka sa bangko is kailangan may sarili kang property na isasanla mo sa bangko. So kung wala kang property ngayon, hindi ka makakautang sa bangko. 'Di ba? Tama 'yon in a way, pero mali rin 'yon in a way. Kasi ganito 'yon. May tinatawag tayo na housing loan. So sa housing loan, hindi mo kailangan may sarili ka ng bahay o lupa na nasa pangalan mo. So ang ginagawa kasi diyan, kung uutang ka sa bangko, is maghahanap ka ng property na binibenta. So may dalawa kang pagpipilian. So una, pwede yung property na bibilin mo is private seller. Kunyari, may bahay sa residential area, binili mo. Okay, bibili mo. Ngayon, pag nagkasundo ko sa presyo, sabihin mo dun sa seller na kung willing ba siya na i-loan mo sa bangko. Kasi ganito mangyayari nun. Pag nagkasundo ko sa presyo, pupunta ka ngayon sa bangko, ibibigay mo sa kanila lahat ng requirements na kailangan para sa pagta-transfer ng property na yon. Gagawin niya, pag pumasa ka doon sa CI ng bangko, at yung property na yon is pumasa rin doon sa qualifications nila at base sa computation nila, kaya mong hulug-hulugan yon, ang gagawin ng bangko, aaprubahan ngayon yung loan mo, tapos magbibigay siya ng letter of guarantee doon sa seller. Yung letter of guarantee na yon, ang nakalagay doon na ginagarantiya ng bangko na babayaran yung property na yon once mailipat sa pangalan mo or nung buyer yung property. So, ibig sabihin nito, kailangan magtiwala nung seller na ililipat niya sa pangalan mo muna yung property bago siya bayaran ng bangko. Bale, ang magbabayad sa kanya is yung bangko. Pero pag minsan, mahirap kang makakawa ng ganong klaseng seller, not unless yung seller na yon is familiar sa bank loan kasi mangyayari dan kasi ipagkakatiwala na niya na ililipat yung pangalan ng titulo sa pangalan mo bago pa siya bayaran ng bangko. Pero dito kasi, pwede niya i-confirm sa bangko yun. Pwede niya i-confirm sa bangko, tama ba to na pinapayagan nyo si Juan de la Cruz, na ilipat ko na yung pangalan kay Juan de la Cruz, tapos babayaran nyo ako. Pwede mo i-confirm yun. Pero kung mahihirapan ka naman doon kapatid, na makakita ng seller na papayag ng ganon, ang next best thing is sa Pag-ibig. Okay, yung Pag-ibig kasi, well, ganoon din naman halos ang proseso noon kung private seller yung pagbibilan mo. Pero kasi, sa Pag-ibig kasi, or doon din sa bangko, pagka-subdivision, yung bibilhin mo, yung property sa subdivision yung bibilhin mo, matik, alam na nung subdivision yun, kung paano gawin. Ang gagawin talaga ni subdivision, lilipat sa pangalan mo, pag nailipat na sa kababayaran ni bangko or ni Pag-ibig. So, kung di ka makakita ng property na gusto mo sa isang private seller, why not i-consider mo yung mga subdivisions? Kasi yung mga subdivisions na yon, yung mga developer na yon, 100% alam nila yon. It's either in-house or bank loan. So, yung bank loan, alam nila na kailangan ilipat muna yung titulo nun, yung property na yun sa'yo. So ngayon, kapatid, so yun yung sinasabi ko na pwede kang mag-loan sa bangko nang wala kang property, di ba? So, ngayon, may property ka na ngayon, makakautang ka ngayon sa Pag-ibig o sa bangko. Ang susunod na problema niyan, kulang nga yung di ba? Kulang nga yung kinikita mo
para sa sarili mo, tapos, or sa pamilya mo, tapos, kukuha ka pa ng hulugan. Saan mo kukunin yung hulugan? So, dito ngayon papasok yung advice ko. So, tong advice ko is basically base kasi sa experience ko at base sa experience ng ilan sa mga kliyente ko, which is ilalagay natin dito sa video. Okay. So, dapat kasi yung niloan mo na property sa bangko or sa Pag-ibig, lalagyan mo ng negosyo. Kasi nga, kagaya na sabi ko, may posibilidad na yung kinikita mo ngayon is hindi sapat para sa pambili mo ng bahay. Di ba? So ngayon, kailangan yung bibili mong bahay, hahayaan mo kumita yon para sa'yo. Okay? So, marami kang negosyo, kapatid, na pwedeng ilagay sa bahay na yan. Example, sari-sari store, computer shop, water station, at iba pa. So, marami kang pwedeng ilagay na negosyo dyan. Nakikita siya. Okay? So, i-explore mo yun. Actually, meron pa nga sa isang video ko, nag-suggest na maganda daw yung itlog, mantika, bigas. Araw-araw kasi yung nun. May nabebenta araw-araw. Okay. Pero, eto naman, isasagot ko is base kasi doon sa 16 years na experience namin. So, ang isasuggest ko kasi sa inyo is magtayo kayo ng gym business doon sa bahay nyo. Kagaya ko, nagsimula ako sa garahe lang namin. Makikita nyo to, papakita natin, perfecto. So makikita nyo sa video na to kung ano yung nilagay ko doon sa bahay na inutang ko. So kagaya mo, wala rin ako sariling property, umutang ako sa bangko. Kinausap ko yung seller na baka pumayag siya na bilhin ko yung property pero i-loan ko sa bangko. Unfortunately, hindi siya pumayag. Hindi talaga siya pumayag kasi kailangan ilipat na eh. So ang ginawa ko, which is pwede mo rin gawin, umutang ako sa kapatid ko at saka sa hipag ko ng pera para bilhin yung property. Ngayon, nung nabili ko yung property na yon, ilang buwan lang, nailipat na sa pangalan ko. So, nung nailipat na sa pangalan ko, nirelease naman ng bangko yung pera sa akin, pinambayad ko dun sa kapatid ko. Although, hindi lahat tayo may maswerte na may mahihiramang malaking pera pambili ng property na yon, di ba? What if? Wala. So, doon ka sa may developer, pwede yun. So, ngayon, yung bahay ko, ang ginawa ko doon, nagtayo ako ng garage gym. Makikita nyo sa video, maliit lang to. Pero, yung property na to, kumikita ako ng enough na pera para panghulog. So, 5 years to pay lang yun, 5 years to pay. Tapos, yung 5 years to pay na yon, 42,000 isang buwan ang binabayad ko. 5 taon yun 5 taon lang. Kasi pwede mo i-extend yan na mas matagal. Lalo sa Pag-ibig, parang 20 years ata sa Pag-ibig eh. So, it's up to you. So ako, pinili ko 5 taon kasi confident ako nakikita eh. So nakaraos ako na 5 taon. Kaya makikita nyo sa video, so natapos na ako doon sa hulog ko, inacknowledge ng bangko, pinakukuha na nga yung titulo. So, yun yung suggestion ko. Ang maganda kasi sa gym business, lalo na kung nagtatrabaho ka, hindi to kakain ng ng oras mo. Let's say, may pamilya ka na, di ba? So, pwedeng doon ka nakatira sa bahay, tapos, may negosyo kang garage gym, pwedeng anak mo, pwedeng asawa mo nagbabantay ng garage gym. Hindi to komplikado. Unlike yung sinasabi ko na itlog, mantika, bigas na sinasuggest nung isa sa mga nag-comment. Ang problema kasi dito, paulit-ulit yung cycle. Let's say, sari-sari store, yung bigasan, ulit-ulit yung cycle. Mamumuhunan ka, pagbaksak ng puhunan mo, may mabebenta ka. Tapos, yung mabebenta mo, kailangan mo palitan uli. So, bukas makalawa, kailangan mo naman mamalengke. Bibili ka na naman. Paikot-ikot. Tapos, ang mga paninda, ang mga itlog, mantika, bigas, pwedeng masira, ma-damage. Malasing ka, binagyo ka, dinaga ka. So, may risk. Matrabaho siya, may risk. So, parang, kung nagtatrabaho ka, dagdag asikasuhin pa yon, di ba? So, unlike ngayon, doon sa gym business, kagaya ko, kasi nung tinayo ko yung gym business, may iba ako pinagkakakitaan ng pera na kumukuha ng oras ko. So, limutan ko eh. Sana hindi ako nagkamali kay Sir Jerome. Si Sir Jerome ata yung taga Mandaluyong. So, si Sir Jerome meron siyang gym na nabili na 2,000 pa. Sabi niya, ang nagustuhan niya doon sa gym kasi hindi siya kinakain nung business niya. Yung negosyo niya, hindi kumakain ng oras. So, tandaan mo yan kasi si Sir Jerome is, sorry kung mali yung pangalan So, meron siyang trabaho. So, yung gym business niya, hindi kinakain ng
negosyo niya yung oras niya. So yun yung maganda sa gym business. So yun yung sinasuggest ko. Bakit maganda yung gym business? Hindi dahil sa yun yung negosyo ko. Sinasabi ko lang sa inyo na posible yan. And speaking of that, baka may magtanong, 40,000 isang buwan yung monthly amortization mo, kinikita ng gym mo yun. Hindi ka maniniwala, di ba? Pero pakinggan nyo tong video na to, nung kliyente ko. Yung bahay nyo, yung baba, ginawa nyo yung gym, tapos nag-extend pa kayo, di ba? Opo, sa taas kami. So yun yung sinasabi ko na ngayon, may property ka, pero pinakikinabangan mo kung may natutulugan kayo, tapos at the same time, meron din kayong pinagkakakitaan Opo, kumikita dito. siya. Magkano yung per session nyo rito? 30 lang ang per session namin. Pero mga nakakailang tao kayo sa isang araw? 50 to 80. Sabi ko nga, 10 tao lang, buhay ka na eh. Kung nasa yung sarili mo yung bahay na yun, tapos wala kang masyadong mga expenses. Ang first month namin dito is, I think, 20,000? Wow! No, 15,745. Magkano yung per day mo? Ang per day Session? namin, per session is 50 pesos Okay. for the student. Estudyante. Yeah, 60 pesos for non-student. Eh yung gusto mag-monthly po? 600. 600. Before, ang nag-gym dito, siguro maghapon, 6. Nung umpisa. Oo. Nung umpisa, ganun. Tapos, naisip na ako, tangina, tama ba itong ginawa ko? Oo, para nakakapangino ng loob kasi parang dito ba dami tao? Parang Oo. sabi ko, shit, parang gano'n. Then, pero kung titingnan mo naman din, yung first month namin, umabot kami sa ganung amount. Oo. Na which is, yun nga, wala kaming Totoo yun. binabayaran na tao, na upa. Yun. Then the second month, parang pagano na siya ng pagano. Kunyari lang na itong space mo na to Itong is space pinaupahan mo. Sa tingin mo, mapapaupa mo na 15,000 to? Hindi. Hindi talaga. Yung kliyente ko na yon, dalawa sila na meron silang gym sa sariling bahay nila. Yung gym na yon, yung isa liblib, yung isa nasa subdivision. Pero parehong kumikita ng malalaking pera. Kaya sabi ko sa inyo, ganun kalakas sa loob ko na 5 taon ko lang binayaran. Pero kung wala kang karanasan sa ganitong negosyo, hindi ko sinasuggest na bayaran mo 5 taon. Bayaran mo na mas matagal. Bayaran mo 10 taon. Pero bottom line, kapatid, eto yun. Pag nagawa mo na mabayaran yung property na yan galing doon sa kinikita ng gym, unang, nagkaroon ka ng bahay at lupa nang wala kang nilabas na pera. Tama? Mali. Di ba? Tapos, umuupa ka ngayon, di ba? Umuupa ka ngayon. So, bakit hindi mo idagdag yung upa mo doon sa monthly amortization mo kung kulang? Kung kulang. Pero kung sobra, ito naman yung kapatid. Kung kayang kitain ng gym business mo, ang monthly amortization mo, ito mangyayari doon. Yung upa mo buwan-buwan, yung budget mo para sa upa, hindi na lumalabas ngayon. Kasi, hindi mo na kailangan bayaran yung upa. Tapos, yung monthly amortization, hindi mo na babayaran kasi babayaran ng gym business mo. At pag sinuwerte ka pa, kagaya ko, may sobra pa. So, bukod sa nawalan ako ng binabayarang upa, nagkaroon ako ng property, nagkaroon pa ako ng extra income. So, yun yung kagandahan ng gym business. Pero again, inuulit ko, hindi 100% or hindi lang gym business ang pwede mong gawin. Marami kang pwedeng gawin. Basta tandaan mo na ang topic ng video na to is paano ka magkakaroon ng bahay kung matagal ka nang nagtatrabaho pero kulang pa rin ang kinikita mo. So, tandaan mo yung topic na yun. Kasi doon tayo mag-focus. Sa dito, matuturuan kita paano magkaroon ng bahay kahit na kulang yung kinikita mo. So, kagaya na sinabi ko, kung ano man yung kinukwento ko sa base sa experience ko, base sa ibang kliyente ko, base sa experience ng ibang mga nagtayo ng sariling gym business. So ngayon, ang goal ko lang kasi, gusto ko lang maimulat kayo na pwede pala yun na una, maglo-loan ako ng house and lot nang wala akong ilalabas na pera. Na pwede ako mag-loan ng house and lot nang wala ako sariling property. Kasi kalimitan talaga, maraming hindi nakakaalam, ang iniisip nila, para makautang ako sa bangko, kailangan meron na akong property na isasanla. So mali yun. So dito, pwede kang mag-loan sa bangko. So I hope, kung may mga iba kayong tanong, i-PM nyo rito, isasagutin ko yan isa-isa. Kasi sinasabi ko sa inyo, kung malalaman nyo kung gaano kadali ang makautang sa bangko or sa pag-ibig ng property kahit wala ka sariling property, sa tingin ko, pagkatapos mong panoorin itong video na to, i-research mo na yung sinabi ko, check mo kung tama ako, gawin mo yung kapatid. Kasi baka matagal ka nang umuupa, tapos kaya palang solusyonan nung gym business.
yung problema mo. Tapos, hindi ka man matitigil doon eh. Let's say, nabayaran mo, kagaya ko, 5 taon. Nabayaran mo yung property mo, di ba? Na kaya kong patunayan na ganun. Or within 5 years, hindi ka pa tapos, pwede mo kasing ulitin yung cycle. Pwede mo ulitin yung ginawa mo na yon. Kasi alam mong kaya na eh. Bili ka uli ng property sa ibang lugar, sa ibang subdivision, tayuan mo rin ng gym. So, ang susi kasi dito, pag paulit-ulit mong ginawa, darating yung panahon, una, dadami yung property mo. Pangalawa, pag dumami yung property mo, dadami din yung gym mo. So, lumaki na yung equity mo, lumaki yung asset mo, at the same time, lumalaki yung pumapasok na income sa'yo. Kasi, lalo na kung isipin mo kung matapos mo yung hulugan, tapos 40,000 isang buwan, ang hulog mo sa bangko or sa Pag-ibig, 40,000. Pag natapos mo in 5 years, may 40,000 ka buwan-buwan na papasok sa'yo. Di ba? So, yun yung sabi ko. So, ngayon, kagaya ko, yung gym business, magiging road for retirement ko. Pinapadami ko lang yung gym business ko para by that time, satisfied na ako, magre-retire ako, kumikita ako, passive income na. Yun yung sasabi kong pahiga-higa. Maraming kumukontra pero honestly, pahiga-higa ang negosyo na gym. So yun eh. Again, bottom line, to cut the long story short, yung tinuturo ko ngayon, pwede ka magkaroon ng property, uutang ka sa bangko, wala kang ilalabas na pera, kikita ng malaki, pwede mong ulit-ulitin. So, kailangan mo lalawakan ng pangunawa mo kapatid kasi marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi nakaka-realize ng mga gantong aral. Kasi it's either pag-aaralan mo to sa mga masteral na school, sa doctorate ng business, or mababasa mo sa libro. So again, I hope lawakan nyo yung pangunawa nyo bago nyo sarahan kasi marami nagko-comment ng hindi maganda. Pero baka kaya hindi tayo umaasenso dahil masyadong sarado ang isip natin. Ako po si RP ng Gym Depo. Maraming salamat po.